Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Jose Santos at inilaan ko po ang aking karera sa pangangalaga ng mga nakatatanda, nakatuon sa kalusugan at kapakanan ng ating mga senior citizen. Isang karangalan po na makapagbahagi ng mga kaalaman na maaaring makagawa ng tunay na pagbabago sa inyong pang-araw-araw na buhay. Naranasan nyo na po ba na parang may kakaiba kayong naramdaman pagkatapos uminom ng tubig? Pagkagising sa umaga, siguro nakaramdam kayo ng paglobo ng tiyan, parang ang bigat o medyo naduduwal pa nga. Kung oo, hindi po kayo nag-iisa. Maraming tao ang hindi namamalayan na may mga simpleng pagkakamali silang nagagawa sa pag-inom ng tubig sa umaga na maaaring makapagpasama ng kanilang pakiramdam, lalo na habang tayo ay tumatanda. At aminin na po natin, alam nating lahat na ang hydration ay susi para maging masigla. Pero paano kung mali pala ang ating ginagawa? Sa ating talakayan ngayon, gagabayan ko kayo sa 5 karaniwang pagkakamali na ginagawa ng karamihan sa pag-inom ng tubig sa umaga. Ang totoo po, kung ano ang gumana noong kayo ay nasa 30s o 40s, ay maaaring hindi na pinakamainam sa inyong 60s o higit pa. Nagbabago po ang ating katawan at kailangang sumabay din ang ating mga gawi sa hydration. Sa pagtatapos ng video na ito, magkakaroon kayo ng malinaw na pangunawa kung paano mag-hydrate sa tamang paraan at maiwasan ang mga karaniwang pagkakamaling ito. Magbabahagi ako ng mga simple ngunit makabuluhang pagbabago na maaaring gawing mas maayos ang inyong umaga at tulungan kayong magsimula ng araw na may dagdag na enerhiya at linaw ng isip. Maging ito man ay temperatura ng inyong tubig o ang paraan ng inyong pag-inom, ang maliliit na pagsasaayos na ito ay maaaring magdulot ng malaking pagkakaiba. Kaya kung gusto ninyong bumuti ang pakiramdam sa umaga, palakasin ang inyong enerhiya at tiyaking inaalagaan ninyo ng tama ang inyong katawan, manatili po kayong nakatutok. Baka magulat kayo kung gaano kalaki ang epekto ng inyong morning hydration routine sa inyong pang-araw-araw na kapakanan. Hindi ninyo gugustuhing makaligtaan ang mga simple ngunit epektibong tips na ito. Pasasalamatan kayo ng inyong katawan. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, mangyaring isaalang-alang ang pag-subscribe at pagpindot sa notification bell para wala kayong makaligtaang mga video. Malaking bagay po sa akin ang inyong suporta. At kung nagustuhan ninyo ang video na ito, matutulungan ninyo akong magpatuloy sa pagbabahagi ng mahahalagang impormasyon sa pamamagitan ng pag-like at pag-share nito. Kung gusto ninyo ang paksa ng video na ito, paki-comment po ng 1. Kung hindi naman paki-comment po ng 0 para malaman ko kung paano ko pa mapapabuti at makakalikha ng mas magandang content para sa inyo. Ngayon, simulan na po natin. Unang pagkakamali, pag-inom ng sobrang lamig na tubig habang walang laman ang tiyan. May itatanong po ako sa inyo na maaaring pamilyar. Naranasan nyo na bang uminom ng malamig na tubig pagkagising sa umaga, tapos bigla na lang kumirot ang inyong tiyan o nakaramdam kayo ng lamig na dumadaloy sa inyong dibdib at marahil nakaramdam pa kayo ng kaunting pagkahilo o pananakit ng ulo pagkatapos? Karamihan sa atin ay binabaliwala lang ito, iniisip na lilipas din o walang kinalaman. Pero heto po ang isang bagay na marahil ay hindi ninyo napapansin. Ang malamig na tubig na iniinom ninyo habang walang laman ang tiyan
lalo na pagkagising sa umaga, ay isang biglaang pagkabigla sa inyong sistema, isang bagay na hindi pa lubusang handa ang inyong katawan. Kapag tayo ay natutulog, ang ating katawan ay pumapasok sa isang tahimik at panunumbalik lakas na estado. Para bang isang banayad na pahinga mula sa kaguluhan ng mundo. Ang tenkas, ang ating mga organo ay bumabagal ating digestive system ay pansamantalang nagpapahinga at ang ating mga daluyan ng dugo ay natural na bahagyang sumisikip. Hindi ito masama. Ito ang paraan natin para gumaling at manumbalik ang lakas sa magdamag. Ngunit pagdating ng umaga, sa halip na dahan-dahang gisingin ang ating katawan ng init o kahit isang mahinahong pag-uunat, binibigla natin ito ng isang baso ng malamig na tubig. Isipin ninyo na biglang inapakan ang preno ng sasakyan na nagiinit pa lang. Hindi maganda sa pakiramdam, hindi ba? Para ninyong binigyan ng kuryente ang inyong katawan na nagiging sanhi ng pagkurba ng mga kalamnan ng tiyan, lalong pagsikip ng mga daluyan ng dugo at pagmamadali ng katawan, lahat bago pa ito tuluyang magising. At para sa mga nakatatanda, ang biglaang stress na ito ay maaaring mas mabigat dahil hindi na kasing bilis makabawi ang ating katawan mula sa ganoong klase ng pagkabigla. Noong tayo ay mas bata pa, maaaring naramdaman natin na ang malamig na tubig ay nakapagpapasigla, parang mabilisang pampagising na nagpaparamdam sa ating buhay na buhay tayo. Ngunit habang tayo ay tumatanda, bumabagal ang ating metabolismo at nagiging mas sensitibo ang ating sirkulasyon. Hindi na kayang tiisin ng ating katawan ang mga sukdulan tulad ng dati. Ang dating nakakapreskong malamig na tubig ay maaaring makapagpasama pa ng ating pakiramdam hindi makabuti. Hindi naman sa ang tubig mismo ay masama para sa inyo. Ang temperatura ang issue. Sa ganoong oras ng araw, kung kailan ang inyong katawan ay nag-a-adjust pa lang mula sa relaksadong mas mabagal na takbo ng pagtulog, ang malamig na tubig ay maaaring sobrang bigla para sa inyong sistema. Ikwento ko po sa inyo si Aling Elena, isang tao na tulad ng marami sa atin ay inakalang tama ang ginagawa niya sa pag-inom ng sobrang lamig na tubig tuwing umaga. Si Aling Elena ay 75 anyos, matalas pa rin ang isip at dati ay gustong-gusto niya ang malamig na inumin na iyon. Sabi niya, nakakatulong daw ito para luminaw ang kanyang lalamunan at simulan ang kanyang araw. Pero sa paglipas ng panahon, napansin niya na nanlalamig ang kanyang mga kamay, sumasakit ang kanyang tiyan, at hindi lang maganda ang kanyang pakiramdam. Mabagal ang kanyang panunaw at ang mga umaga ay naging mas mahirap. Hanggang sa inirekomenda ng kanyang doktor na lumipat sa tubig na nasa room temperature. Sa loob lamang ng isang linggo, naramdaman ni Aling Elena na ibang-iba na ang kanyang mga umaga. Wala nang pananakit ng tiyan o panlalamig ng kamay. Mas balanse na ang kanyang pakiramdam, mas komportable at hindi na mabagal ang kanyang panunaw. Ito ay isang maliit, simpleng pagbabago. Ang hayaan lang ang tubig na nasa labas o gumamit ng maligamgam na tubig. Ngunit ito ang nagdulot ng lahat ng pagkakaiba sa kanyang araw. At yan po ay isang makapangyarihang paalala. Dahil lang gumana ang isang bagay para sa atin noon,
ay hindi nangangahulugang patuloy itong gagana magpakailanman. Ang ating technikum, ang ating katawan ay nararapat na sa mas malambing na pagtrato ngayon. Sa kabila ng lahat, dinala nila tayo sa mga dekada ng buhay kasama ang lahat ng tagumpay at kabiguan nito. Ang pinakamaliit na magagawa natin ay mag-alok sa kanila ng mas banayad, mas maalalahanin na pamamaraan pagdating sa simpleng bagay tulad ng pag-inom ng tubig. Kaya kung nakasanayan ninyong kumuha ng malamig na baso ng tubig pagkagising sa umaga, marahil ay maglaan kayo ng sandali para isaalang-alang ang paglipat sa tubig na nasa room temperature. Subukan ninyo po ng ilang araw at tingnan kung ano ang magiging reaksyon ng inyong katawan. Baka mamangha kayo kung gaano mas komportable at mapayapa ang inyong mga umaga. Karapat-dapat po ang inyong katawan sa ganyang kalinga. Ikalawang pagkakamali, masyadong mabilis uminom ng tubig o sa malalaking lagok. Naiintindihan ko po. Totoo ang tukso na lagukin agad ang isang basong tubig pagkagising ninyo. Uhaw na uhaw kayo. Pakiramdam ninyo ay parang disyerto ang inyong bibig. At ang ideya na basta na lang ito, numin para mapawi ang uhaw, ay kasiya parang isang maliit na tagumpay. Iniisip ninyo, basta mailago ko lang, tama. Pero heto po ang problema. Kapag masyado kayong mabilis uminom, lalo na pagkagising, hindi ninyo natutulungan ang inyong katawan. Maaaring nagugulo ninyo ang buong sistema ninyo nang hindi ninyo namamalayan. Ilalarawan ko po. Pagkamulat ninyo sa umaga, ang inyong katawan ay nasa transition pa mula sa estado ng pamamahinga. Ang inyong puso ay unti-unting bumibilis, ang inyong presyo ng dugo ay nag-a-adjust sa bagong araw, at ang inyong tiyan ay hindi pa lubusang gising. Para bang ang inyong katawan ay nag-uunat pa at humihikab, sinusubukang makuha ang ritmo nito pagkatapos ng ilang oras na pahinga. At pagkatapos, walang babala iinumin ninyo ang isang buong baso ng tubig sa isang lagukan lang. Ang biglaang bugso ng tubig na iyon ay maaaring makabigla sa inyong sistema. Ang biglaang pagdagsa ay maaaring maging sanhi ng mabilis na paglaki ng inyong tiyan na hahantong sa pagkakaroon ng kabag pagduduwal, pagkahilo, o kahit isang kakaibang kabog sa inyong dibdib. Maaaring isipin ng ilan sa inyo, anong nangyayari? Tubig lang naman ang ininom ko. Ngunit ang tunay na salarin ay hindi ang tubig mismo, kundi kung gaano kabilis ninyo ito. Ang totoo po, kapag masyadong mabilis ninyong nilalagok ang tubig, hindi nabibigyan ng pagkakataon ang inyong katawan na mag-adjust. Ang mga bato kidneys na dapat ay dahan-dahan at tuloy-tuloy na nagpoproseso ng likido ay biglang napipilitang magtrabaho ng husto para harapin ang biglaang pagdagsa. Ang inyong electrolyte balance na napakadelikado ay nawawala sa tamang balanse at iyon ay maaaring makagulos sa inyong buong sistema. Ito ay lalong totoo para sa mga nakatatanda na ang mga katawan ay mas sensitibo sa mga ganitong mabilis na pagbabago. Para kayong nagsimula ng isang chain reaction na mag-iiwan sa inyong pakiramdam na hindi balanse at wala sa kondisyon sa buong araw. Nais ko pong ibahagi ang isang kwento na naglalarawan nito. Si Mang Walter, isang 72 taong gulang na retiradong coach,
ay may ugali na gumising at uminom ng isang buong bote ng tubig bago pa man bumangon sa kama. Akala niya magandang gawin iyon, malusog disiplinado isang bagay na maipagmamalaki niya. Pero heto ang problema. Sa ilang umaga, bigla siyang nakakaramdam ng pagkahilo at hindi niya maintindihan ang pakiramdam. Hindi ito nangyayari palagi, pero sapat na para siya ay mag-alala. Matapos makipag-usap sa kanyang doktor, nalaman nila ang dahilan. Hindi ito dahil sa kanyang kalusugan. Hindi ito dahil sa kanyang edad. Ito ay dahil sa bilis at dami ng kanyang pag-inom ng tubig. Ang kanyang katawan ay hindi nabibigyan ng sapat na oras para mag-adjust sa biglaang pagdagsa ng lahat ng likidong iyon ng sabay-sabay. Ang solusyon, isang simpleng pagbabago sa paraan ng kanyang pag-inom ng tubig. Nagpasya siyang humigop ng dahan-dahan, pinapahaba ito sa loob ng 15 hanggang 20 minuto sa halip na lagukin lahat ng sabay-sabay. Ang mga resulta ay kahanga-hanga. Nawala ang pagkahilo. Naging mas payapa ang kanyang mga umaga. Mas naging matatag ang kanyang enerhiya at mas naging maayos ang takbo ng kanyang araw. Hindi kinailangan ng mabibigat na gamot o komplikadong pagbabago. Isang maliit na pagsasaayos lamang sa paraan ng kanyang pag-inom ng tubig. Ang maliit na pagbabagong iyon ang nagdulot ng lahat ng pagkakaiba. Kung nanonood pa rin kayo at nakikita ninyong kapaki-pakinabang ang mga aral na ito, paki-comment po ng 1 sa ibaba para malaman kong kasama ko pa rin kayo. Heto po ang isang bagay na nais kong pag-isipan ninyo sandali. Ang inyong katawan ay hindi nais ng baha pagkagising ninyo. Nais nito ay banayad na agos. Nagmamakaawa ito na tratuhin ninyo ito ng may pag-iingat. Kaya sa susunod, sa halip na magmadali sa basong iyon, subukang bagalan. Umupo, huminga ng malalim at namnamin ang bawat higop. Bigyan ang inyong katawan ng oras na kailangan nito para magising, para magproseso, para mag-hydrate nang hindi ito nabibigla. Hindi ninyo kailangang makipag-unahan sa oras. Ito ay isang sandali para alagaan ang inyong sarili. Kung nagmamadali kayo sa pag-inom ng tubig sa umaga, bagalan lang ito bukas at bigyang pansin kung ano ang inyong mararamdaman. Minsan, ang pinakamaliit na pagbabago ay maaaring magdulot ng pinakamalaking pagkakaiba sa kung paano tumutugon ang inyong katawan. Lahat tayo ay nararapat sa kaunting pagiging maingat sa ating mga umaga. Hindi ba? Ikatlong pagkakamali, pag-inom mula sa mga plastik na bote na naiwan sa labas magdamag. Ngayon, sasabihin ko sa inyo, marami ang makaka-relate dito, lalo na kung kayo ay isang taong nasisiyahan sa kaginhawaan ng pagkakaroon ng bote ng tubig sa malapit tulad ng sa inyong nightstand. Naiintindihan ko po. Maginhawa ito, pamilyar, at parang isang simple at malusog na gawi. Marami sa atin ang gumagawa nito. Pinupuno natin ang bote, iniiwan sa nightstand at iniinuman ito sa buong gabi o pagkagising sa umaga. Parang tama ang ginagawa, hindi ba? Pero heto po ang bagay na hindi napapansin ng karamihan at mahalagang maunawaan. Ang pag-inom ng tubig mula sa mga plastik na bote na naiwan sa labas, magdamag lalo na sa isang mainit na silid, ay maaaring maglantad sa inyo
sa mga mapanganib na kemikal na ayaw ninyong mapunta sa inyong katawan. Oo, maaaring mukhang hindi nakakapinsala, lalo na kung ang tubig ay mukhang malinaw at sariwa. Pero heto ang nakakatakot na bahagi. Ang plastic na bote, kahit gaano pa ito mukhang inosente, ay maaaring naglalabas ng mga mapanganib na substance sa tubig habang ito ay nakatambak lang doon. Hindi mahalaga kung gaano kaganda tingnan ang tubig sa ibabaw. Ang hindi nakikitang panganib ng mga kemikal ang dapat nating ikabahala. Isa sa mga pangunahing salarin ay ang tinatawag na BPA na karaniwang matatagpuan sa mga luma o mababang kalidad na plastic na bote. Kahit na sabihin pa ng inyong bote na BPA-free, huwag muna kayong makahinga ng maluwag. Maraming plastic ang naglalaman ng ibang katulad na kemikal na maaaring gawin ang parehong bagay tulad ng BPA. Maaari silang makagambala sa natural na mga hormone ng inyong katawan. Ngayon, hindi ko alam sa inyo, pero kapag iniisip ko ang aking kalusugan, ang huling bagay na gusto ko ay may gumugulo sa aking mga hormone. At heto pa, habang tayo ay tumatanda, ang ating katawan ay mas nagiging sensitibo at ang ating hormonal balance ay nagiging mas marupok. Marahil ay mayroon na kayong problema sa thyroid, pinamamahalaan ang inyong presyon ng dugo o sinusubukang panatilihing stable ang inyong blood sugar levels. Kaya kapag ang mga dayuhang kemikal na ito ay pumapasok sa inyong sistema kahit sa maliit na halaga, maaari nilang guluhin ang kakayahan ng inyong katawan na panatilihing maayos ang lahat. Maaaring hindi ninyo mapansin agad ang mga epekto, ngunit sa paglipas ng panahon, ang mga kemikal na iyon ay maaaring mag-ipon at doon na unti-unting lumalabas ang mga problema. Banayad lang sa simula. Marahil ay nagsisimula kayong makaramdam ng pagod palagi o nagiging iritable kayo ng hindi karaniwan, bloated, o hindi lang talaga maganda ang pakiramdam. At maiiwan kayong nagtatanong, bakit ganito ang pakiramdam ko? Anong nangyayari? Ngunit ang sagot ay maaaring nasa harap ninyo lang. Ibahagi ko po sa inyo ang kwento tungkol sa isang lalaki na nagngangalang Mang Stanley. Si Mang Stanley ay 78 taong gulang at palagi siyang maingat sa pag-inom ng maraming tubig. Sa loob ng maraming taon, pinupuno niya ang isang plastic na bote ng tubig mula sa gripo, iniiwan sa tabi ng kanyang kama at hinihigop ito sa buong gabi. Iyon ang kanyang routine. Sa isip niya, tama ang lahat ng kanyang ginagawa. Akala niya gumagawa siya ng malusog na pagpili. Ngunit, pagkatapos ng ilang buwan, nagsimulang magbago ang mga bagay. Nagsimula siyang makaranas ng regular na pananakit ng ulo, hindi maayos ang kanyang panunaw, at kahit gaano pa karami ang kanyang tulog, palagi siyang pagod at nanghihina. Sa una, parang walang nagbago sa kanyang buhay. Pareho lang ang kanyang dieta. Iniinom niya ang kanyang mga gamot, ngunit may kakaiba siyang nararamdaman. Nagpunta siya sa kanyang doktor na nagsagawa ng mga pagsusuri at walang nakitang anumang nakababahala na lalong nagpalitok kay Mang Stanley. Hanggang sa nakausap niya ang isang nutritionist na doon lumabas ang katotohanan. Ang salarin ay ang kanyang plastic na bote. Ang boteng iyon na paulit-ulit niyang pinupuno, ginagamit muli at nakalagay malapit sa isang mainit na ilaw
tuwing gabi ang sanhi ng kanyang discomfort. Ang plastic ay naglalabas na pala ng mga kemikal sa kanyang tubig sa buong panahon. At sa paglipas ng panahon, negatibo itong nakaaapekto sa kanyang katawan. Ang solusyon ay simple lang. Lumipat si Mang Stanley sa isang bote na gawa sa salamin. At sa halip na paulit-ulit na punuin ang parehong bote, nagsimula siyang magbuhos ng sariwang tubig tuwing umaga. At alam niyo ba kung anong nangyari sa loob lamang ng ilang linggo? Nagsimulang humupa ang kanyang pananakit ng ulo. Nagsimulang bumalik ang kanyang enerhiya at mas naramdaman niyang siya ulit ang sarili niya kaysa sa mga nakaraang buwan. Ngayon, huwag niyo po akong mamamali ng intindi, hindi ko sinasabing isang higop lang mula sa plastic na bote ay sisira na sa inyong kalusugan. Hindi po, hindi ganoon. Ngunit isipin ninyo, kung umiinom kayo mula sa plastic na boteng iyon, araw-araw, linggo-linggo, buwan-buwan, ang maliliit na halaga ng mga kemikal na iyon ay nagsisimulang maipon. At maaaring hindi ninyo agad maramdaman ang mga epekto, ngunit ang inyong katawan ay kailangang magtrabaho ng husto para iproseso ang mga ito. Ang inyong atay, mga bato, at mga hormone, lahat sila ay kailangang pasanin ang bigat ng mga kemikal na ito. Para sa mga nakatatanda, bawat kaunting dagdag na stress sa katawan ay mahalaga. Hindi natin ito maaaring palampasin. Kaya, kung meron kayong plastic na bote na nakalagay sa inyong nightstand, ngayon, hihikayatin ko kayong gumawa ng isang maliit, ngunit makapangyarihang pagbabago. Mag-upgrade sa isang bote na gawa sa salamin o stainless steel at punuin ito ng sariwang tubig tuwing umaga. Maaaring mukhang napakasimpleng pagbabago ng gawi, ngunit maniwala kayo sa akin, ito ay isang pagbabago na maaaring magdulot ng malaking pagkakaiba para sa inyong kalusugan. Isipin ninyo kung gaano kaganda ang mararamdaman ng inyong katawan kapag hindi ito nabibigatan ng mga palihim na kemikal na iyon. Madaling paglipat ito, ngunit maaaring magdulot ito sa inyo ng kaunting kapayapaan at mas maraming sigla. At sa huli, hindi ba't iyon naman ang gusto nating lahat? Ang makaramdam ng mabuti, makaramdam ng sigla at malaman na ginagawa natin ang lahat para alagaan ang ating sarili habang tayo ay tumatanda. Gawin ang unang hakbang na iyon ngayon. Pasasalamatan kayo ng inyong katawan. Ika-4 na pagkakamali, pag-inom ng tubig kapag sobrang busog o sobrang gutom pagkatapos uminom ng ilang partikular na gamot. Ngayon, maglaan po tayo ng sandali para isipin ang inyong karaniwang umaga. Bumangon kayo sa kama, marahil medyo inaantok pa, at ang unang ginagawa ninyo ay kunin ang inyong gamot na sinusundan ng isang basong tubig. Mukhang tama naman, hindi ba halos automatiko na? Tutal malamang sinabi ng inyong doktor na inumin ang inyong gamot kasabay ng tubig. Simple lohikal pa nga, ngunit ang madalas na hindi napapansin, isang bagay na bihirang ituro ay ang paano kailan at gaano karaming tubig ang dapat ninyong inumin at mas mahalaga kung dapat bang may kasamang pagkain o wala. Ang maliit na detalyeng iyon na tila walang gaanong halaga ay maaaring magdulot ng malaking pagkakaiba sa mundo. At napakadali itong makaligtaan. Ipaliwanag ko po, kapag uminom kayo ng masyadong maraming tubig, ng masyadong mabilis
lalo na kapag walang laman ang tiyan. Pagkatapos uminom ng gamot, maaari itong mauwi sa iba't ibang hindi kanais-nais na sintomas. Isipin ninyo na bigla kayong makaramdam ng alon ng pagduduwal na makakagulat sa inyo o ang paglobo ng tiyan na parang sasabog na. Minsan, maaari pa itong mag-trigger ng heartburn. At heto ang nakakagulat. Ang issue ay hindi lang ang tubig, kundi ang timing at ang walang laman na tiyan ang may kasalanan. Maaaring mairita ang lining ng inyong tiyan at maaaring hindi ma-absorb ng maayos ang gamot. Ito ay isang banayad ngunit makapangyarihang pagkagambala na maaaring mahirapan ang inyong katawan na harapin. Sa kabilang banda, kung kakakain ninyo lang ng marami sa almusal at ininom ang inyong mga tableta kasabay ng isang malaking baso ng tubig, maaari rin iyong makagambala lalo na sa mga gamot na partikular na dapat inumin kapag walang laman ang tiyan. Mas mahalaga ang timing kaysa sa madalas nating inaakala. Ang ating digestive system, gaano man ito katibay tingnan, ay mas delikado at marupok kaysa sa madalas nating napagtatanto. Sa umaga ito ay gumigising pa lang. Ang mga hormone ay nag-a-adjust at ang mga antas ng acidity ay pabago-bago. At kapag nagdagdag kayo ng isang dakok na tableta na sinundan ng sobrang dami ng tubig, para ninyong hinihiling sa inyong sistema na akuin ang higit pa sa kaya nito. Maaaring sumigaw ang inyong katawan, "Sandali, hindi ako handa para dyan." At doon na magsisimula ang discomfort. Kunin natin si Aling Margarita bilang halimbawa. Siya ay 80 anyos at sa loob ng maraming taon ay sinusunod niya ang parehong routine, iniinom ang kanyang thyroid pill, umiinom ng malaking baso ng tubig, naghihintay sandali at saka nag-aalmusal. Ngunit isang araw, bigla siyang nagsimulang makaramdam ng pagduduwal. Walang nagbago. Walang bagong gamot, walang bagong pagkain. Perpekto ang kanyang blood work. Ngunit nagpatuloy ang pagduduwal. Hindi ito makatuwiran. Sa wakas, tinanong ng kanyang doktor tungkol sa kanyang pag-inom ng tubig at doon nila nalaman masyado siyang maraming iniinom na tubig ng masyadong mabilis pagkatapos uminom ng kanyang tableta. Hindi makasabay ang kanyang tiyan at iyon ang nagdudulot ng lahat ng discomfort. Pagkatapos gumawa ng maliit ngunit makabuluhang pagbabago, nagbago ang mga umaga ni Aling Margarita. Sa halip na lagukin ang isang malaking baso ng tubig, nagsimula siyang humigop lang ng sapat para malunok ang kanyang tableta. Naghintay siya ng 45 minuto bago mag-almusal at ganoon na lang nawala ang pagduduwal. Ang kanyang follow-up blood work ay nagpakita ng pagbuti. Hindi ito isang malaking pagbabago, ito ay isang simpleng pagsasaayos, ngunit ito ang nagdulot ng lahat ng pagkakaiba. Mas naging epektibo ang kanyang gamot at nagsimula siyang makaramdam ng mas komportable sa kanyang mga umaga. Kaya ano po ang mapupulot ninyo rito magsimula sa pamamagitan ng pagbibigay pansin sa kung paano tumutugon ang inyong katawan pagkatapos uminom ng inyong gamot. Kung nakakaramdam kayo ng pagduduwal, pagiging malilimutin o hindi komportable sa umaga, huwag ninyo itong isisi agad sa inyong mga gamot o sa inyong edad. Maaaring ito ay dahil sa paraan ng inyong pag-inom nito, partikular na ang paraan
ng inyong pag-inom ng tubig. Kung palagi kayong nakakaramdam ng hindi komportable, subukan ang mas maliliit na higop. Magkaroon ng pagitan sa inyong mga pagkain at higit sa lahat, huwag biglain ng tubig ang inyong tiyan pagkatapos ninyong uminom ng tableta. Bigyan ng sandali ang inyong katawan para mag-adjust. Minsan, hindi ito tungkol sa pagbabago ng lahat. Ito ay tungkol sa pagiging mas banayad sa inyong routine. Sa pamamagitan ng pagbibigay pansin sa maliliit na detalyeng iyon, mapapabuti ninyo ang inyong pakiramdam at mabibigyan ang inyong sarili ng regalo ng isang payapa, hindi gaanong nakaka-stress na simula ng araw. Mahalaga ang inyong kalusugan at sulit na huminto sandali para pag-isipan ang mga simple at pang-araw-araw na gawin na ito. Karapat-dapat kayong makaramdam ng mabuti, hindi nakikipaglaban sa discomfort o frustrasyon. At sa kaunting pagsasaayos, magagawa ninyo iyon. 5, pagkakamali, paglaktaw sa almusal at pagpapalit nito ng tubig lamang. Magpakatotoo po tayo sandali. Napakaraming payo ang nagkalat ngayon at maaaring nakakalito ito, lalo na kung galing ito sa iba't ibang sulok ng internet. Marahil narinig nyo na ang mga sikat na payo, tulad ng uminom lang ng tubig sa umaga, laktawan ang almusal, hayaang mag-fasting ang katawan. At bagamat maaaring gumana iyon para sa ilang tao, lalo na sa mga mas bata o sa mga nakatuon sa mahigpit na health regimens, hindi ito palaging angkop sa mga pangangailangan ng mga nakatatanda. Maniwala kayo sa akin, ang pagsisimula ng inyong araw na tubig lang ang laman at paglaktaw sa almusal ay maaaring magkaroon ng tahimik ngunit mapanlinlang na epekto sa inyong katawan at antas ng enerhiya sa paglipas ng panahon. Isipin ninyo, pagkagising ninyo sa umaga, ang inyong katawan ay nag-fasting na ng 8 hanggang 10 oras sa magdamag. Sa panahong iyon, bumaba na ang inyong blood sugar, paubos na ang inyong energy stores, at ang inyong utak ay naghahanap ng mga sustansiyang kailangan nito para gumana ng maayos. Kailangan din ng inyong mga kalamnan ang mahalagang panggatong na iyon para manatiling malakas at maliksi. Kaya kapag uminom lang kayo ng tubig nang hindi binibigyan ng anumang pagkain ang inyong katawan, maaaring okay lang ang pakiramdam ninyo sa simula, ngunit habang lumilipas ang mga oras, may nagsisimulang magbago. Maaari kayong makaramdam ng pagod, panginginig, o pagiging malabo ang isip. Marahil ay iritable kayo o biglang bumabagsak ang inyong enerhiya sa kalagitnaan ng umaga. Madaling mapagkamalan ang mga pakiramdam na ito bilang stress o kakulangan sa tulog, ngunit ang totoo, maaaring resulta ito ng hindi tamang pagpapakain sa inyong sarili. Ngayon, hindi ko po sinasabing hindi mahalaga ang tubig. Mahalaga ito. Nakakatulong ang tubig na muling ma-hydrate ang inyong katawan at iyon ay mahalaga. Ngunit maging totoo po tayo. Hindi kayang palitan ng tubig ang mga sustansyang kailangan ng inyong katawan para tunay na umunlad. Isipin ninyo, kung susundan ninyo ang basong iyon ng tubig ng kape at wala ng iba, hindi ninyo inihahanda ang inyong sarili para sa tagumpay. Pinapasigla ninyo ang inyong sistema nang hindi naglalagay ng matibay na pundasyon. At sa paglipas ng panahon, lalo lang nitong pahihirapan ang mga bagay.
para kayong nagmamaneho ng kotse na walang gasolina sa tangke. Oo, aandar ito sandali, ngunit hindi ito magtatagal. Kung nanonood pa rin kayo ng video na ito at nakikita ninyong kapaki-pakinabang ang mga aral na ito, paki-comment po ng 2 sa ibaba para malaman kong kasama ko pa rin kayo. Ikwento ko po sa inyo si Aling Alicia. Siya ay 69 na taong gulang, matalas pa rin ang isip at napaka-independyente. Marami nang nabasa si Aling Alicia tungkol sa intermittent fasting at naisip niyang parang simpleng paraan ito para pasimplihin ang kanyang mga umaga. Kaya huminto siya sa pagkain ng almusal at tubig lang ang iniinom hanggang tanghali. Sa una, napansin niya ang kaunting pagbaba ng timbang at naisip, gumagana ito. Ngunit hindi nagtagal may nagsimulang magbago sa loob niya. Nagsimulang bumaba ang kanyang mood. Nagsimulang humina ang kanyang memorya. At natagpuan pa niya ang sarili na inuulit ang mga bagay nang hindi namamalayan. Ang kanyang anak na babae na laging mapagmasid ay napansin ang pagbabago at marahang iminungkahi kay Aling Alicia na magpatingin sa doktor. Ang check-up sa doktor ay walang naipakitang anumang seryosong problema sa kalusugan, ngunit naipakita nito ang problema. Hindi binibigyan ni Aling Alicia ang kanyang katawan ng panggatong na kailangan nito sa umaga. Tumatakbo ang kanyang utak nang walang laman at nakikita ito. Nang magpasya si Aling Alicia na magdagdag lang ng maliit na almusal, walang magarbo, isang nilagang itlog lang, isang pirasong tinapay, at ilang prutas, nagsimulang magbago ang lahat. Para itong mahika. Bumalik ang kanyang enerhiya, mas luminaw ang kanyang isip, at mas matatag ang kanyang pakiramdam sa kanyang mga paa. Para bang may nag-flip na switch at mas naging siya ulit ang sarili niya kaysa sa mga nakaraang buwan. Nais ko pong isapuso ninyo ito mas kaunti ay hindi palaging mas mabuti, lalo na pagdating sa pagkain sa umaga. Oo, mahalaga ang tubig sa isang malusog na routine. Ngunit ang inyong katawan ay nararapat sa higit pa sa hydration para makapagsimula. Hinahanap-hanap nito ang tunay at konkretong panggatong. Isang bagay na nagpapalusog sa inyong mga kalamnan, nagpapatalas sa inyong isip, at nagpapanatili sa inyong malakas, kaunting protina, kaunting fiber. Isang bagay na nagbibigay sa inyo ng enerhiya para harapin ang araw. Kung nilalaktawan ninyo ang almusal, iniisip na nakakatulong ito sa inyo, hinahamon ko kayong subukan ang ibang bagay bukas. Magdagdag lang ng kaunting bagay sa inyong routine. Marahil isang dakok na mani, isang maliit na mangkok ng oatmeal o kahit isang fruit smoothie. Mamamangha kayo kung gaano kaganda ang inyong mararamdaman kapag ibinigay ninyo sa inyong katawan ang hinihingi nito. Biglang mawawala ang ulap, magiging stable ang inyong mood, at magkakaroon kayo ng linaw para harapin ang anumang darating sa inyong daan. At heto po ang bagay na nais kong pagnilayan ninyo, kahanga-hanga, kung paano ang isang simpleng bagay tulad ng tubig, isang bagay na iniinom na natin sa loob ng maraming taon, ay maaaring maging ibang-iba ang pakiramdam habang tayo ay tumatanda. Hindi naman sa nagbago ang tubig. Hindi po tayo ang nagbago. Ang ating katawan ay naging mas matalino, mas nakaayon sa kung ano ang kailangan nila at hinihiling nila sa atin na makinig
ng mas mabuti kaysa dati. Kausap tayo ng ating katawan, ngunit naririnig ba natin sila? Ang usapang ito ay hindi para takutin kayo o sabihin kung ano ang dapat gawin. Ito ay tungkol sa kamalayan. Ang pagiging nakaayon sa maliliit na bagay na maaaring magdulot ng malaking pagkakaiba sa ating pang-araw-araw na buhay. Kapag nagsimula nating mapansin ang mga banayad na pagbabago, tulad ng pakiramdam na bloated balisa o hindi lang maganda ang pakiramdam sa umaga, hindi ito palaging senyales na may malubhang mali. Madalas ito ay isang banayad na paalala na marahil lang ang inyong routine ay nangangailangan ng maliit na pagbabago. Kaya marahil bukas ay magpapasya kayong baguhin ang mga bagay. Marahil ay pipiliin ninyo ang tubig na nasa room temperature sa halip na malamig na tubig. Marahil ay babagalan ninyo sasamyo ang bawat higop sa halip na lagukin ito ng mabilis. Marahil ay ipagpapalit ninyo ang lumang plastik na bote sa isang sariwang bote na salamin dahil bakit hindi tratuhin ang inyong sarili ng kaunting dagdag na pag-aalaga. O marahil lang sasabayan ninyo ang inyong tubig ng isang simpleng almusal. Sapat lang para bigyan ng panggatong ang inyong katawan, ibigay dito ang nararapat at simulan ang inyong araw ng malakas. Kaya ano na po ang inyong natutunan? Isipin kung paano ang maliliit na pagbabago tulad ng pagdaragdag lang ng kaunting sustansya sa umaga ay maaaring magdulot ng malaking pagkakaiba sa ating pakiramdam at paggana sa buong araw. Ang pinakamahalagang aral sa buhay na maibabahagi ko mula sa lahat ng aking taon sa medisina ay makinig po kayo sa inyong katawan. Patuloy itong nagbibigay sa inyo ng feedback. Ang maliliit na pagsasaayos na ito sa inyong morning water routine ay hindi lamang tungkol sa pag-iwas sa discomfort. Ito ay tungkol sa paggalang sa kahangahangang makina na inyong katawan, lalo na habang ito ay tumatanda. Pahalagahan ito maging banayad dito at pagsisilbihan kayo nito ng maayos sa darating pang maraming taon. Gusto ko pong marinig mula sa inyo. Ano ang isang bagay na natutunan ninyo ngayon na sisimulan ninyong isagawa sa inyong sariling buhay? Paki-share po sa comments sa ibaba. Simulan natin ang isang usapan at suportahan ang isa't isa sa paglalakbay na ito patungo sa ating pinakamagandang pakiramdam. Kung nakatulong po sa inyo ang video na ito, mangyaring iwanan ang inyong komento sa ibaba at huwag kalimutang i-like, i-share ito sa inyong mga kamag-anak at kaibigan na maaaring makinabang at mag-subscribe para sa mas marami pang insightful na content na tulad nito. Salamat po sa panonood at magkita-kita po tayo sa susunod na video.